Parehong-pareho daw ang paraan o estilo ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyari noon kay Ninoy Aquino. Ang pagkakahuli kasi sa dating Pangulo ay inihahalin tulad ng ilan sa madilim na kabanata ng rehimeng Marcos Sr. kung saan isang kilalang leader din ang sangkot. Ito ang sabi ng dating kalihim ng Department of National Defense. Si Almar Forzuelo magbabalita. You may piece of paper and you're asking me to go with you? Na-set up. Ganito inilarawan ng dating kalihim ng Department of National Defense or DND na si Norberto Gonzales ang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong iligal na inaresto ng Philippine National Police. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Gonzales, sinabi niya na kaya niya nasabing na-set up si Pangulong Duterte ay dahil ganito rin ang ginawa noon ng Administrasyong Marcos Sr. kay Noynoy Aquino. Kung titignan mo, kung natatandaan nyo yung nangyari ng panahon ni Ninoy Aquino, ganyan-ganyan ang ginamit eh. Talagang parang nakaset up si President Duterte, hindi siya makakatakas dyan eh. Maliban dito, sinabi ni Gonzales na nakita ng buong sambayanan kung paano binastos ng mga pulis ang dati nilang Commander-in-Chief at Pangulo ng bansa na minahal ng milyon-milyong Pilipino. Ang tinitingnan ng mga taong bayan, yung manner ng pagkaka-aresto. Para bang hindi ginalang ang posisyon ni President Duterte. Dati siyang presidente. Dapat naman sana refined yung pagkaka-aresto sa kanya kung sakalit kailangan talagang arestohin. Binigyan din ni Gonzales na pinilit lamang ng gobyerno na hulihin si Duterte dahil sa matinding politika. Giit niya, hindi naman talaga inutos ng Interpol ang pag-aresto sa dating Pangulo, ngunit tila ipinilit ito. Dahil dito anya, may mga nagtatanong kung nagamit ba ang naturang hakbang para sa partisan politics sa Pilipinas. Dahil sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, viral na yon ang Pilipinas international community. At para kay Gonzales, hindi ito nakatulong sa imahe ng bansa. Kung napapansin natin, si Putin ng Russia, ang si Netanyahu ng Israel, hindi pumapayag yung mga bansa nila na arestuhin sila dahil ang ibig sabihin niyan pinapakita mo sa mundo na yung justice system hindi gumagalaw ng maayos. Ang issue ng paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang isang usapin ng batas, kundi isang malaking hamon sa integridad ng sistemang panghustisya ng ating bansa. Sa pagkukumpara nito sa nangyari kay Ninoy Aquino noong panahon ni Marcos Sr., muling sumisentro ang tanong, naging patas ba ang proseso o may halong politika ba ang hakbang na ito? Habang patuloy na sinusuri ng publiko ang mga pangyayari ito, isang bagay ang tiyak, ang imahe ng Pilipinas sa mata ng mundo ay kasalukuyang hinuhubog ng kontrobersyang ito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Nung dumating ako, medyo may kalungkutan. Nag-collapse si ES. Opo. Oo, kaya medyo muna kami. Ako medyo nag-aabang pa ako kasi dumating na nga yung ambulansya. Opo. Yun muna, nandito naman ako araw-araw para antayin yung aking pagpasok na ma-approvean. Opo. Sa ngayon, yan ang nangyari. Dumating yung ambulansya kasi nag-collapse si ES. Alam nyo, sa airport pa lang kasi, nang dumating sila, nag-collapse na siya. Siyempre, yung haba ng biyahe. Ipagdasal natin itong mga kababayan natin na matatanda na. Iisipin din natin yung kanilang mga kalagayan. Siyempre, marami na din yung mga tinatawag na maintenance ba. May mga pahingang kailangan yan. Siyempre sa ngayon, nung dumating na to, biglaan to, pagpupunta ka pa sa lugar na pagkalamig-lamig. Siyempre, meron kumbaga may shock yung katawan. Pasalamat na lang po tayo. Medyo maganda yung mga medical service dito sa The Hague, sa Netherlands. Mabilis yung responde ng, may ambulansya na, may doktor na. Katunayan nga ako, binalik sa loob eh. Siguro may ospital sila dyan sa loob siguro. Doon na kagad
titingnan kung may nangyari. Tumama ba yung ulo o ano. Alam naman po nyo na medyo malaking tao din si ES. Pag nag-collapse na gano'n, delikado yung ulo sa isa. Kaya po, shock pa po tayo. Pasensya na po kayo, shock pa po tayo. Salamat po. Samantala, hindi na tatayo si Vice President Sara Duterte bilang abogado ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang sinabi ni Attorney Harry Roque habang sila'y nasa The Hague, Netherlands. Sa ilalim kasi ng Article 7, Section 13 ng Saligang Batas, hindi po pwedeng ipagpatuloy ng Presidente, Vice-Presidente at iba pang matataas na opisyal ang kanilang pribadong propesyon habang nasa panunungkulan. Ang pahayag ay paglilinaw ni Roque sa nauna niyang sinabi na nais nilang ipa-accredit si VP Sara bilang legal counsel ng kanyang ama para magkaroon siya ng karapatang bumisita ng malaya sa loob ng International Criminal Court o ICC Detention Center. Inilahad ng abogado kamakailan na pahirapan ang pagbisita kay dating Pangulong Duterte kung saan ilang beses hindi inaprubahan ng ICC ang hiling ng pangalawang Pangulo na madalaw ang kanyang ama. Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report. Hindi po magiging abogado ng Presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawat sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak, no? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Kinakailangang proseso na idaan muna sa local judicial authorities ang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nasunod ayon sa isang international law expert. Si Crescent Gatarong magbabalita. Makaraan ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, puspusan ang paghanda ng kanyang defense team para sa susunod na pagdinig sa Setyembre. Mababatid na marami ang kumwestiyon sa naging paraan ng Philippine National Police o PNP sa pag-aresto sa dating Pangulo. Para sa nakararami, iligal ang kanilang naging proseso. Para sa isang international law expert na si Attorney Matthew Irasga, kung titignan ang Rome Statute, pati na rin ang lokal na batas ng bansa, ang Republic Act 9851, ang pinakakritikal na proseso na kailangang idaan muna ito sa local judicial authorities o competent judicial authority ay hindi nasunod. Kasi doon sa pag-aresto ng ating dating Pangulo, nakita naman natin nung mga nakaraang araw kung ano yung prosesong ginawa ng PNP. Hindi po ito issue kung lehitimo or meron talagang jurisdiction ang ICC. Nakabinbin na po sa korte yung issue na yan. Pero kung sa ating maobserbahan, ang kitang-kita po, hindi nasali ang ating hudikatura sa proseso ng pag-aresto. Base naman sa confirmation of charges, dito titignan kung mayroon bang substantial grounds to proceed to trial ang dating Pangulo. Paliwanag ni Irasga, ipapresenta ng prosecutor kung mayroong sufficient evidence para ma-justify ang trial. Kumbaga po, nasa pre-trial stage pa tayo nung kasong nakasampa laban sa dating Pangulo doon sa ICC. Batay sa ulat, pangungunahan ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ang defense team ni dating Pangulong Duterte na may mga hinahawakan na ring high-profile clients na napalaya ng ICC. Ayon kay Attorney Irasga, kung mayroon kang abogado na accredited ng ICC o kasama ng kanilang ICC list of lawyers at mayroon na ring karanasan na humawak ng ganitong klaseng kaso, ay malaking tulong niya ito sa panig ng depensa. Pero atin pong tandaan na ang pagdating sa mga court proceedings tulad nitong sa ICC, ang nananaig talaga is yung lakas ng ebidensya ng prosecution pati nung sa depensa. Ibinahagi naman ng eksperto na kung titignan ng Rome Statute, may tatlong malaking bahagi ang proseso ng paglilitis sa ICC. Sa kasalukuyan, nasa tinatawag tayo na pre-trial stage hanggang sa confirmation of charges sa 23 ng Setyembre ngayong taon. Matapos kung makita ng pre-trial chamber na meron pong sufficient grounds to proceed, then magpo-proceed dito sa trial, and matapos ang trial meron pa rin pong appellate stage. So ito yung tatlong main stages po ng proceeding sa ICC.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News.